Magandang gabi, mga ka-amazing! Welcome back dito sa aking YouTube channel. Ako ang inyong tagapagkwento mula sa Amazing AI TV, Fusion, and Tagalog Stories. Ngayong gabi, isang nakakakilabot na kwento na naman ang ating pagsasaluhan. Isang misteryong bumabalot sa isang lumang gusali dito mismo sa Quezon City. May hagdan daw doon na palaging malamig kahit tirik ang araw. May aninong sumusunod, mga yapak na walang katawan, at CCTV na nagsisiwalat ng kakaibang katotohanan. Kaya, mga ka-amazing, simulan na natin ang kwento. Humanda na kayo, ang gusaling tinutuluyan ng ilang manggagawa at estudyante sa Barangay Roxas, Quezon City ay isang lumang commercial building na ginawang mixed-use dormitory. 5 palapag ito at kilala sa lugar bilang Victoria Building. Sa unang palapag ay may maliit na grocery, isang laundromat at ang opisina ng building administrator. Sa ikalawa hanggang ika-4 ay mga silid-tulugan at office spaces. Ang ika-5 palapag ay matagal nang walang umuupa. Sinasabing may nangyari raw doon noon, pero walang makumpirmang kwento. Ang janitor ng gusali, si Mang Ruben, ay 15 taon nang naninilbihan sa building. Tahimik siya, pero kilala ng lahat bilang matapat at masipag. Araw-araw siyang naglilinis ng hagdanan mula ground floor hanggang ika-5 palapag. Pero nitong mga nakaraang linggo, napapansin niyang kakaiba ang pakiramdam niya tuwing nasa pagitan siya ng ika-4 at ika-5 palapag. Para bang may malamig na hangin na dumadampi sa batok niya, kahit hindi naman air-conditioned ang hagdanan. At may pagkakataong pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanya. Isang madaling araw, habang naglilinis, may narinig siyang krrrk, krrrk, krrrk sa hagdan. Paglingon niya, wala naman siyang nakita. Nang dumaan siya sa harap ng CCTV monitor sa opisina ng admin, naisipan niyang silipin ang footage. Pagbalik ng footage ng oras na narinig niya ang ingay, tumindig ang balahibo niya. Wala ngang taong sumusunod sa kanya. Pero sa bawat baitang ng hagdan na dinaanan niya, may bakas ng paang duguan na tila may hinahabol. At sa mismong sandaling siya'y lumingon sa kamera, isang aninong hugis lalaki ang dahan-dahang umakyat sa likod niya. Pero hindi ito makita sa totoong buhay. Samantala, sa ika-3 palapag ng gusali, naninirahan ang magkakaibigang sina Erica, Jonas at Miko, mga college students na nangungupahan sa isang shared unit habang nag-aaral sa malapit na universidad. Pansin niyo ba, parang ang creepy ng hagdan lately? Tanong ni Erica isang gabi habang nagsasampay ng labahan. Lalo na kung madaling araw ka uuwi, dagdag ni Jonas. Parang may mata sa likod mo. Baka guni-gunin niyo lang, sabat ni Miko. Pero minsan parang may ingay sa taas kahit alam mong walang tao sa 5th floor. Isang gabi, bandang 2:00 ng umaga, habang pauwi si Erica mula sa group project nila, tumawag siya kay Jonas. "Bes, sunduin mo ako sa baba. Nakakatakot, parang may naririnig akong umiiyak sa hagdan." "Umiiyak?" gulat ni Jonas. Wala namang tao sa building nagising ng ganitong oras. Pagbaba ni Jonas, nadatnan niya si Erica na nanginginig at nakaupo sa unang baitang. "Narinig mo ba yon? Yung iyak?" bulong ni Erica. Umiling si Jonas, pero sabay silang napalingon sa itaas nang makarinig ng tunog ng something hinihila sa semento. Crack! Mabilis silang umakyat at isinara ang pinto ng unit nila.
Kinabukasan, dinala ni Mang Ruben ang laptop ng admin kay Aling Letty, ang building administrator. Tingnan niyo po ito, hindi ko na po kaya. Sa footage, kita ang sarili ni Mang Ruben na naglilinis ng hagdan. Pero sa kabilang anggulo ng isa pang CCTV camera, may isa pang nilalang. Mukhang bangkay, duguan, hinihila ang sarili nito paakyat. Sa bawat baitang, natitira ang mga bakas ng dugo at tila kinakaladkad ang isang putol na paa. May kwento yan, wika ni Aling Letty, habang pinapahid ang pawis sa noo. Noong 2007, may lalaking umupa sa 5th floor. Tahimik, walang kausap. Isang araw, natagpuan na lang siyang patay sa hagdan, putol ang isang paa. Aksidente raw, sabi ng pulis. Pero ang sabi ng mga unang tenants, tumalon daw siya o may humila sa kanya pababa. Mula noon, tuwing madaling araw, lalo na tuwing ika-12 araw ng buwan, may naririnig silang iyak at mga yabag na parang may sugat. Hindi rin nagtagal, pati si Miko ay may naramdamang kakaiba. Isang gabi habang nag-iisa sa unit, naiwang bukas ang pinto sa hallway. Sa salamin ng ref, may nakita siyang pares ng paa. Duguan, nakatayo sa mismong harap ng pintuan. Pagharap niya, wala namang tao. At simula noon, unti-unting nag-iba ang buhay ng mga nakatira sa Victoria Building. Ang ilan ay biglang lumipat. Ang iba, nababaliw sa takot. Si Erica, nagising isang gabi na may duguang marka sa kama niya. Parang iniakyat ang isang bangkay. At sa bawat pag-akyat ni Mang Ruben sa hagdan, tila pabigat ng pabigat ang hangin. Parang may nilalang na gustong sumama sa kanya, pababa o pataas. Kinabukasan, hindi pumasok sa klase si Erica. Halos hindi siya makatulog buong gabi. Paulit-ulit na pumapasok sa isipan niya ang nakita sa kama, ang pulang marka, basang-basa pa, parang sariwa. Kinusot niya ito pero hindi matanggal. Nang bumangon siya kinabukasan, wala na ito. Walang bakas na parang may dugo man lang. Hindi ito normal, bulong niya sa sarili. Nagpunta siya sa opisina ni Aling Letty at nadatnan doon si Mang Ruben, naninigarilyo sa labas at namumutla. Day, matagal na kayong nandito, no? Bakit? Hindi niyo pa pinabless tong building na to? Tanong ni Erica, nanginginig pa ang tinig. Pinabless na dati, ilang beses na, pero bumabalik pa rin. Lalo na tuwing may bagong tenant, sagot ni Aling Letty. Bakit kami? Tanong ni Erica. Bakit ngayon? Hindi ko alam, Hija. Pero kapag nagsimula na siyang magpakita, may hinihintay lang siya. May kukunin. Sa gabi ring iyon, sinubukang magpakatatag ni Miko. Hindi siya naniniwala sa multo at inis na siya sa takot na bumabalot kay Erica at Jonas. Kung may multo talaga, magpakita ka. Ayan, nakabukas pinto namin, sigaw niya habang umiinom ng beer. Tahimik ang buong palapag, wala ni isang yapako ingay. Ngunit habang nag-iisa siya sa sala, may narinig siyang bahagyang kaskas mula sa itaas. Krk, krk. Mabagal, matigas, parang hinihila ang kung anong mabigat sa semento. Tumayo siya at sinilip ang pinto ng unit. Walang tao sa hallway. Binuksan niya ang ilaw ng koridor. Tiningnan niya ang hagdanan pataas. Wala rin. Pero sa tuwing aapak siya ng isang baitang, naririnig niya sa likod niya ang sagot na yapak. Bawat yapak niya may sumusunod. Umabot siya sa pagitan ng ika-4 at ika-5 palapag. Sa ibabaw ng hagdan,
isang lalaking halos wala ng mukha. Butas ang kaliwang mata at ang kaliwang paa ay pinutol hanggang tuhod. Kinakaladkad nito ang sarili pa ibaba. Diretsong papunta sa kanya. Napaatras si Miko, nadulas at kumulong pababa sa baitang. Nanginginig ang buong katawan niya. Pagkagising niya, nasa klinik na siya ng gusali. Si Jonas at Erica ang nagbantay sa kanya. Sinugod ka ni Mang Ruben. Nakita kanyang nakahandusay sa 3rd floor. Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Jonas. Umiling si Miko. Yung lalaki, nakita ko siya. Wala siyang mata, pero nakatingin siya sa akin. Parang kilala niya ako. Lumipas ang mga araw na puno ng kaba ang bawat tenant. Isa-isa, may mga nagsisimulang makaranas ng mga kababalaghan. Sa ikalawang palapag, si Ate Liza na tindera sa mini grocery, nakitang umiiyak sa harap ng altar. Tumambad sa akin yung ref kagabi. Buksan ko lang sana. Tapos, yung salamin sa pinto, may mukha ng lalaki, punit ang labi, tumatawa. Pati si Aling Letty nawala na ng gana. Hindi na siya halos lumalabas ng opisina. May isa siyang lihim. Bago pa man mangyari ang mga kababalaghan, may natanggap siyang sulat. Galing daw sa isang dating tenant, may kalakip na litrato ng hagdan at isang babala. Kapag bumalik siya, huwag kayong magpapakita sa hagdan pag 2:00, isa-isa kayong kukunin. Isang gabi, nagising si Jonas sa tunog ng cellphone ni Erica. May tumatawag, hindi niya sinasagot, kaya siya na lang ang sumagot. Hello? Pero ang narinig niya sa kabilang linya ay hindi boses ng tao. Tumutunog ito na parang hinahabol, parang humihingal. Andyan siya. Nasa hagdan, tumayo si Jonas at binuksan ang pintuan. Pagtapak niya sa hallway, parang lumamig ang paligid. Walang katao-tao. Pero sa dulo ng pasilyo, may batang babae na nakatayo, nakaputi, nakatali ang buhok. Nakatingin sa kanya. Uy, bata ka! Pero biglang pumasok ito sa pader. Mabilis siyang bumalik sa loob. Erica! Erica! Gising! Sigaw niya, pero wala si Erica. Iniwan pala nito ang cellphone sa kwarto at bumaba sa laundry area para kunin ang damit na naiwan. Sa laundry area sa 2nd floor, halos tapos na ang makina nang biglang may marinig si Erica mula sa likod ng stockroom. Isyok, impit na huni ng iyak. Mababa, malalim. Ha! Ha! Lumapit siya at sinilip ang likod ng pinto. Wala. Pagharap niya muli, nakita niya ang lalaki. Wala sa balanse ang ulo, nakasabit sa balikat ang isang putol na paa at duguan ang dibdib. Nakatingin sa kanya habang gumagapang. Wow! Sigaw ni Erica habang tumatakbo paakyat. Pero bawat baitang na kanyang inakyat, tila lumalalim ang takot. Sa bawat baitang, may naririnig siyang kaluskos sa likod. Pagkarating niya sa 3 palapag, biglang bumukas ang ilaw. Naroon si Jonas, si Miko at si Mang Ruben. Erica, nakita ka naming tumatakbo. Bakit ka bumaba mag-isa? Hinabol niya ako. Yung multo, yung bangkay. Ngunit sa CCTV na pinanood nila kinabukasan, kitang-kita si Erica na naglalakad mag-isa sa pasilyo, dahan-dahan, at parang may kinakausap. Wala siyang hawak, wala siyang sinusundan. Pero sa bawat frame, may isang aninong sumusunod sa kanya, halos kapantay niya. At sa isang bahagi ng video, may sandaling lumingon si Erica sa kamera. Pero ang mukha niya, itim ang mata, parang hindi siya. Mula nang mapanood ang CCTV, hindi na nakatulog ng maayos si Jonas.
Paulit-ulit niyang inireplay ang video, pilit na hinahanap ang paliwanag. Ang mga mata ni Erica, hindi na iyon ang kaibigang kilala niya. May lalim, may itim na parang bangin. Miko, na ngayoy mas tahimik kaysa dati, halos hindi na lumalabas ng kwarto. Lagi siyang may hawak na krusipisyo na isinabit niya sa pintuan ng silid nila. Jonas, may nagsusulat sa salamin tuwing madaling araw, bulong ni Miko. Di ko alam kung panaginip lang, pero sinubukan kong i-record kagabi. Ipinakita niya ang video. Gabi, dilim, makikita ang banyo, ang salamin sa itaas ng lababo. Walang tao. Ngunit unti-unting lumitaw ang mga letra para bang isinulat gamit ang basang daliri. Isa ka sa kukunin. Mabilis na nag-fade ang sulat. Ngunit kasunod noon, sa sulok ng frame, isang anino ang sumilip. Mabilis. Umiikot ang ulo nito parang hindi natural. Si Jonas napasandal. Hindi na to biro. Nagdesisyon silang bumalik kay Aling Letty. Ngunit sa pagdating nila sa opisina, wala roon si Aling Letty. Nakabukas ang pinto pero walang tao. Nakasindi ang electric fan at may nakabukas na envelope sa mesa. Pinasa ni Jonas ang sulat. Galing pala sa anak ni Aling Letty na nasa probinsya. Nanaginip si Mama. Sabi niya, may lalaking punit ang mukha na tinatawag ang pangalan niya. May hawak daw itong putol na paa. Pagising niya, may dugo na tumulo sa ilalim ng pinto ng opisina nila. Alis na kayo riyan, anak. May gumigising sa mga patay diyan. Sa sulok ng opisina, natagpuan nila si Mang Ruben. Tulala, basang-basa ng pawis. Umakyat ako sa 5th floor. Garalgal ang boses niya. Bakit ako umakyat? Nilapitan siya ni Jonas. Anong nakita mo, Mang Ruben? Napahagulgol ito. Hindi siya multo. Hindi siya patay. Buhay siya. Pero hindi na siya tao. Gabi. Malakas ang ulan. Kumukulog. Sa bawat pitik ng kidlat, sumisilip ang anino sa hallway. Si Erica, hindi na nagsasalita. Simula ng gabing, iyon sa laundry area, tila may bumalot na katahimikan sa kanya. Nakaupo lang sa sulok, walang imik, titig lang sa pader. Miko, kailangan na natin siyang dalhin sa ospital. Bulong ni Jonas. Hindi na siya ito. Ngunit paglingon nila, wala na si Erica sa silid. Erica! Sigaw nila sabay takbo palabas. Naghiwalay sila. Si Jonas sa rooftop, si Miko sa basement. Ulan, hangin, kaluskos. Sa bawat sulok ng building may gumagalaw. Sa hagdanan may marahang pagaspas ng basang damit. Isang aninong nakaputi ang bumaba mula ikalimang palapag. Walang yapak pero may tunog. Sa bawat baitang may dugo. Basang dugo. Si Jonas pag-akyat sa rooftop, naroon si Erica. Nakatayo sa dulo, nakatalikod. Erica, tumigil ka. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakangiti. Sinabi niya, makikita ko ang totoo kapag umakyat ako. Wika niya. Bumaba ka, Erica. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Akala ko multo siya, Jonas. Hindi siya multo. Isa siyang tagabantay. Isa siyang tagakuha. Tagakuha? Yung mga taong malapit ng mamatay, kinakaladkad niya pababa para hindi na makalaban, para tahimik na lang kasi masyado na raw maingay ang mundo. Lumingon siya sa likod. Nasa pintuan ng rooftop ang lalaki. Nakatayo, wala nang putol na paa. Kumpleto na siya. Tinanggap ko na siya, Jonas. Sa basement, si Miko'y halos madapa sa madulas na sahig. Naroon ang tubig baha mula sa ulan. Bigla siyang nadapa at bumangga sa isang lumang locker. Bumukas ito.
Sa loob, may balot ng puting kumot. Binuksan niya. Bangkay, isang lalaking punit ang labi, butas ang mata. At sa ilalim ng katawan nito, may mga larawan, mga dating tenant ng gusali. Sunog ang mga mata sa bawat litrato. At sa pinakahuli, ang larawan nila, si Jonas, si Erica, siya. Biglang narinig niya ang isang boses. Mababang tinig, garalgal. Isa na lang ang kulang. Paglingon niya, nakita niyang nakalutang na ang katawan ng lalaking wala ng paa. Nakatingin sa kanya, dahan-dahang lumalapit, hinihila ang sarili gamit ang mga kuko. Umaagos ang tubig sa sahig, pero hindi ito nakakaapekto sa nilalang. Miko, umatras, pumiglas, tumakbo paakyat. Sa ikatlong palapag, nagkita muli sina Miko at Jonas. Hawak ni Jonas si Erica na wala ng malay. Nanginginig, basang-basa sa ulan. Bumalik siya. Buo na siya, Miko. Parang tao, pero hindi siya humihinga. May nakita ako sa basement. Bangkay niya yata. Pero bakit buo siya ngayon? Tumunog ang bell ng elevator. Wala namang gumagamit nito. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Walang tao. Pero may marka ng yapak papalabas. Bumukas ang lahat ng pinto sa hallway. Sabay-sabay, walang hangin, walang gumalaw. Pero bawat kwarto, tila may nakasilip, may mga mata, may mga aninong biglang bumalik sa dilim. Miko, Jonas, nagkatinginan sila. Buong gusali, tila buhay na, humihinga, gumagalaw, hindi lang pala siya mag-isa. Humigpit ang hawak ni Jonas kay Erica habang patuloy ang pagkatok ng mga pinto sa magkabilang dulo ng hallway. Para bang isa-isang sinusubukan ng mga nilalang sa dilim ang bawat unit, hinahanap kung sino ang susunod na kukunin. Lumapit si Miko sa bintana. Sa ibaba ng gusali, kitang-kita ang madilim na lansangan. Ngunit kakaiba ang tanawin. Ang mga poste ng ilaw ay nakatirik ngunit hindi umiilaw. At sa gitna ng kalsada, isang figurang nakaputi ang nakatayo at nakatingala sa gusali. Hindi ito gumagalaw. Hindi rin ito tao. Miko, bulong ni Jonas. Nakikita mo yan? Oo, matagal na siyang nariyan. Hindi ko lang alam kung kailan siya umakyat. Biglang naputol ang kuryente. Nagdilim ang buong palapag. Ang tanging liwanag na naiwan ay ang bughaw na sindi mula sa cellphone ni Miko. Nagsindi sila ng flashlight at muling napalingon sa hagdan. Sa bawat baitang pababa, may mga marka ng kalmot, pasang dugo at nilalanguyang sapatos. Isang trail ng paghila. Hindi natin sila pwedeng iwan dito, sabi ni Jonas. Tinutukoy ang ibang tenant. Hindi na sila nandito, sagot ni Miko. Tumingin ka sa paligid, tahimik. Wala ni isang pintong bukas. Tila wala nang laman ng gusali kundi tayo. Napalingon si Jonas sa CCTV monitor sa koridor. Ipinapakita nito ang 5th floor. May isang unit na bukas, 5B. Mula sa loob, lumalabas ang liwanag ng kandila. At aninong gumagalaw para bang may nag-aabang. Doon siya, bulong ni Jonas. Hindi tayo pupunta roon. Doon nagsimula lahat, sagot ni Jonas. Kailangan nating malaman kung ano ang koneksyon ng unit na yon sa kanya. Lahat ng lumalabas sa hagdan, laging mula sa itaas. Palaging pababa, umakyat silang muli. Bawat baitang parang may nakatingin mula sa dingding. Bawat yapak, may tunog ng isa pang kasunod. Nang makarating sila sa ikalimang palapag, dama nilang mas malamig doon. Ang hangin ay parang galing sa libingan.
Amoy kalawang, amoy bulok. Lumapit sila sa 5B. Bukas ang pinto. Sa loob may altar. Maliit lang. May kandila, may lumang itim na libro at mga litrato. Hindi ng santo, kundi ng mga taong wala ng buhay. Ang larawan ni Aling Letty, ni Mang Ruben, ni Ate Lisa, at ni Erica. Jonas, yung litrato ni Erica. Basag yung mata niya. Sa larawan, paglingon nila, nawawala na si Erica sa pagkakahiga. Naiwan lang ang suot niyang blouse. Basang-basa ng dugo. Walang katawang nakapaloob. Erica! Sigaw nila sabay. Biglang tumigil ang ilaw ng kandila. Pagmulat ni Miko, wala na si Jonas. Wala na rin ang Unit 5B. Nasa loob na siya ng ibang kwarto. Madilim, amoy lupa. Sa bawat sulok ay may mga kamay na nakalabas mula sa sahig. Pilit siyang hinihila pababa. Umabot hanggang tuhod niya ang mga daliri. Malamig, malagkit, marumi. Wala kayong karapatan. Sigaw ni Miko habang pilit na tumatayo. Ngunit sa loob ng dilim, isang boses ang lumabas pabulong. Ang mga dating nakatira rito, hindi sila umalis. Hinila sila ng hagdan. Isinuko ng bawat baitang ang mga kaluluwa nila. Tumigil ang lahat ng kamay. Biglang lumiwanag ang paligid. Nasa rooftop na si Miko. Sa gitna, nakaluhod si Jonas. Duguan, nakatingin sa walang laman na ulap. Hindi tayo makakatakas, Miko. Nakita ko na ang ilalim ng gusali. Anong ibig mong sabihin? May isa pang palapag, pero hindi sa itaas. Sa ilalim, yung bangkay, yung hagdan, pababa lahat. Hindi ito ordinaryong gusali. Itong buong building, siya ang libingan. Sumingit ang tinig ni Erica mula sa hangin. Hindi ako nawala. Nandito lang ako. Nasa pagitan ako. Pagtitig nila sa gilid ng rooftop, unti-unting lumabas ang anyo ni Erica. Hindi na siya tao. Ang mga mata niya ay puti, walang itim. Ang kanyang balat ay kulay abo at ang kanyang mga kukoy mahahaba, puno ng putik. Kinuha niya ako, Jonas. Pero binigyan niya ako ng kapalit. Ako na ang bagong tagabantay ng hagdan. Dahan-dahan siyang lumapit. Sa bawat hakbang niya, lumalambot ang sahig. Para bang hindi na ito konkretong material, kundi lupa. Para bang unti-unti na silang nilulubog ng building. Hindi niyo ba naririnig? Tanong ni Erica. Boses niya ay mababa at walang emosyon. Anong naririnig? Sagot ni Miko. Yung tinig ng mga dating nakatira rito. Humihingi sila ng tulong. Pero huli na. Mula sa ilalim ng hagdan, may bumulwak na ingay. Parang daan-daang boses na nagsisigawan. Lahat ng iyon ayaw bumaba. Lahat ng iyon may hinahanap. 2 na lang kayong natitira, bulong ni Erica. Pag nakumpleto, magsasara na ang hagdan at ang gusali magiging tahimik na muli. Umiiyak si Miko habang pilit na hinihila si Jonas palayo sa gilid ng rooftop. Ang sahig ay patuloy na nagbabago. Parang laman ng isang nilalang, humihinga at gumagalaw. Ang dating konkretong gusali ay unti-unting nagiging isa ng malalim na hukay. Jonas, kailangan nating umalis. Hindi na tumundo ng tao. Hindi mo ba naiintindihan, Miko? Mahina ang tinig ni Jonas habang nakaluhod, hawak ang lumulubog niyang kamay. Hindi tayo makakaalis. Maliban na lang kung may pumalit. Lumingon si Miko. Nakatayo si Erica sa likod nila, nakahawak sa rehas ng rooftop. Ang hangin sa paligid niya ay parang alon ng lamig.
Ang mga mata niyang wala ng itim ay nakatingin kay Miko. Pili na kayo, wika ni Erica. Isa sa inyo lang ang makakaalis. Isa ang kailangang maiwan. Isa ang kailangang magbantay. Hindi kami magpapalit, sigaw ni Miko. Hindi ka na si Erica. Isa kang kasinungalingan. Ngunit sa halip na magalit, ngumiti si Erica. Ang kanyang ngiti ay basag, literally, sapagkat ang kanyang panga ay unti-unting bumubuka sa isang paraan na hindi kayang gawin ng isang tao. Ang kanyang leeg ay naputol sa isang parte at ang balat niya sa braso ay nagsisimulang maghiwa ng kusa. Para bang may gustong lumabas mula sa loob. Hindi mo pa rin nakikita ang kabuuan, bulong ni Erica. Ang hagdan ay hindi lang daan. Isa itong bitag. Sa ibaba ng gusali, muling tumunog ang kampanilya ng elevator. Bumukas ito. Wala ring laman. Ngunit may lumabas na tunog. Mga yabag, mabagal at basang hakbang. Isa, dalawa, tatlo, Miko. Bulong ni Jonas. May paakyat na. Sa kabilang bahagi ng rooftop, may pinto na hindi dati naroon. Itim ito, may pulang ukit ng hugis ng mata. Bumukas ito ng mag-isa. Mula sa loob, bumalot ang alingasngas ng libingan. Amoy asupre, dugo at bulok na kahoy. May isang kamay na lumabas mula sa loob. Tapos sumunod ang katawan. Isa na namang dating tenant, kilala ni Miko sa pangalan bilang si Mr. Calixto. Matandang retirado na dating naka-wheelchair. Ngunit ngayon, nakakalakad ito. Wala na ang wheelchair. Ang leeg niya ay baluktot at ang mga mata niya ay wala ng laman. Sa kanyang likod, may nakausling putol na poste para bang pinilit siyang patayuin. Kami ang mga hindi nakabababa. Sabi nito, kami ang naiwan sa pagitan. Habang nagsasalita ito, isa-isa pang lumabas mula sa itim na pinto ang iba pang dating tenant, si Aling Lita, si Kuya Benny, maging si Aling Letty. Lahat sila'y patay na, ngunit gumagalaw, at lahat sila ay nakatingin kay Miko. Kailangan naming isara ang hagdan, sabay-sabay nilang sambit. Kailangan ang kahalili. Tumakbo ka na, Miko, sigaw ni Jonas, na ngayoy pilit na sinasara ang gate ng rooftop para hindi makalapit ang mga nilalang. Ayaw kong iwan ka. Wala nang oras. Ako ang pipili. Biglang binuksan ni Jonas ang itim na pinto at sumugod sa loob habang pinipigilan si Erica. Pinigilan siya ni Miko, ngunit tinulak siya nito papalayo. Wag, Jonas! Huwag mong gawin! Sabihin mo sa mundo na may mga gusaling hindi dapat tayuan. May mga lugar na sadyang ginawa para sa mga nawala. Pagsara ng pinto, sumigaw si Erica. Napaluhod siya, lumingon sa mga kaluluwang dating tenant. Nakumpleto na ang apat. Sarado na ang hagdan. Biglang nawala ang pinto. Nawala ang mga kaluluwang bumangon. Nawala ang lahat ng tunog. Tumigil ang ulan. Tumigil ang hangin. Naging ordinaryong rooftop muli. Si Miko, mag-isa, nanginginig. Hawak ang basang cellphone ni Jonas. Bumaba siya sa bawat baitang ng hagdan. Wala ng dugo. Wala ng bakas ng kalmot. Tahimik. Pagdating niya sa lobby, bukas na ang front door. Ang gwardya ay nakaupo, parang walang nangyari. Ang paligid ng gusali ay tila normal na ulit. Umaga na. Magandang umaga, sir. Pati ng gwardya, tila walang anuman lumabas si Miko ng gusali. Sa unang pagkakataon, muli niyang nakita ang liwanag ng araw. Ngunit paglingon niya sa likod, ang building, ang buong gusali, ay wala na sa kanyang likod.
Walang gusali. Wala ring lote. Isang bakanteng lupa na may bakod na kalawangin. At sa harap ng lupa, isang lumang karatula. Huwag pumasok. Demolisyon, Abril 1999. At sa ilalim nito, nakasulat sa pulang spray paint, 4 na hagdan, 4 na kaluluwa. Lumakad si Miko palayo sa bakanteng lote, bitbit ang nag-iisang patunay ng lahat. Ang cellphone ni Jonas na nanatiling basa, malamig at putik-putikan. Habang daan, tila hindi siya pinapansin ng mga tao sa paligid. Ang mga naglalakad sa kalsada ay parang hindi siya nakikita. Sumigaw siya, "May nangyari sa gusali, may mga namatay doon." Ngunit ni isang mata ay hindi tumingin sa kanya. Pagdating sa kanto, dumaan ang patrol ng pulis. Kumaway siya, humarang sa daan. Ngunit ang sasakyan ay dumaan sa kanyang katawan. Lumamig ang hangin, kumabog ang kanyang dibdib. Pumalik siya sa bakanteng lote. Tiningnan ang cellphone ni Jonas. May bagong mensahe, sender. Unknown, kumpleto na ang 4, pero hindi pa tapos ang hagdan. Nabitawan niya ang cellphone. Sa lupa, biglang lumitaw ang mga piraso ng lumang semento, tiles at haligi. Parang may gusali ulit na umuusbong mula sa ilalim. Isa-isang lumilitaw ang mga pader, ngunit hindi sa anyong modernong gusali, luma. Gusaling kahoy, may kalawang na bubong, parang eskwelahan ng mga Kastila. Ang hagdan, kahoy na madilim, may ukit na mga numero sa bawat baitang, ngunit baliktad. Nagsisimula sa 99 pababa. Ang lupa ay bumuka, at mula sa ilalim, isang kamay ang lumabas. Hinugot nito ang cellphone, at isa-isa pang kamay ang sumunod. Mga kamay ng dating tenant. Mga kamay na puno ng pagmamakaawa, galit at pagdurusa. Tumakbo si Miko, ngunit bawat liko ng daan ay bumabalik siya sa bakanteng lote. Paulit-ulit, isang loop, isang bitag. At sa 5 ulit, hindi na niya nakita ang kalsada. Ang mundo ay naging dilaw ang langit, pulang lupa at sa gitna, iisang gusali, isang tore na gawa sa hagdanan. Bakit ako? Bulong niya. Mula sa dilim, lumitaw ang anyo ni Jonas. Ngunit hindi na siya mukhang tao. Ang mga mata niya ay bilog na itim, parang balon. Ang katawan niya ay puti, parang nilapnos ng apoy. At sa kanyang bibig, lumalabas ang parehong boses ng lahat ng dating tenant, hindi ka pinili. Ikaw ang natira. Anong ibig mong sabihin? Bawat kaluluwa may halaga. Bawat baitang may sakripisyo. 4 na baitang pababa. Pero may 5 hakbang. At ikaw iyon. Hindi nakasagot si Miko. Tumalikod siya at nakita niyang nasa harap niya muli ang gusaling wala na kanina. Ngunit ngayon, hindi na ito bakante. Nandoon na ulit ang signage ng El Paraiso Heights. May mga ilaw sa loob, may receptionist, may mga tenant, may buhay. Pumasok siya. Pagdaan niya sa lobby, tumango ang guard. "Sir, welcome back. Matagal kang nawala." "Ha? Nandito pa ba yung mga unit, yung 5B, 7C? "Wala pong ganoong unit, sir. Ang building po natin hanggang 3rd floor lang." Hindi yan totoo. Nakatira kami ni Jonas sa 8F. "Sir, wala pong Jonas dito at hindi po kayo nakatala sa tenants list." Dahan-dahan siyang nilapitan ng 2 maintenance staff. Hawak ang clipboard. Ang isa may hawak na susi. "Nandito ka para sa inspeksyon ng bagong hagdan, di ba?" Tanong ng isa. "Anong hagdan?" "Yung pababa sa basement."
yung tinaguriang hagdan ng luma. Ano yon? Wala akong alam sa "Tara na sir," putol ng lalaki. Kailangan mong makita. Hindi pa ito natatapos. At ikaw ang huling kailangan. Kinuha siya sa braso, pilit siyang dinala sa likod ng gusali. Sa isang pintong bakal na may nakaukit na LV13. Pagbukas ng pinto, bumungad ang hagdan. Mababa, masikip, mabaho. May basang mga yapak pababa. At sa pinakailalim, may pulang liwanag na kumikislap. Parang pintuan ng apoy. "Huwag akong ibaba diyan," sigaw ni Miko, ngunit hindi tumigil ang mga lalaki. Pumapalakpak na ang mga dingding. Umuungol ang mga ilaw. At sa bawat hakbang pababa, lumalalim ang tunog ng drum. Para bang may ritual na nagsisimula. Pagdating nila sa ika-13 baitang, biglang bumukas ang pader. Mula sa likod nito, lumitaw si Erica. Hindi na siya halimaw. Mukha na siyang normal ulit, nakangiti. Pero ang mata niya'y umiiyak ng itim na dugo. "Salamat, Miko," bulong niya. "Ikaw ang huling baitang." Biglang bumagsak ang mga pader at bumukas ang sahig. Miko, sumisigaw. Humihingi ng tulong, ngunit wala nang makakarinig. Sa itaas, tahimik ang gusali. Tahimik ang Quezon City. Tahimik ang mundo. Ngunit sa ilalim, nagsisimula pa lang ang pagbibilang. Baitang 1, Baitang 2, Baitang 3. Madilim. Wala ni isang tunog maliban sa patak ng likidong parang dugo sa sahig. Gumising si Miko sa isang lugar na hindi niya mawari. Parang kuweba, pero may mga dingding na konkretong may lamat. Ang kisame ay sobrang taas at sa paligid niya ay may mga ukit, mga mata, bibig na nakanganga at mga paang duguan. Sa gitna ng espasyo, may altar. Doon, nakaupo si Jonas. Nakatayo si Erica sa kanyang likuran. Hawak ang itim na kandila na may usok na parang kaluluwa. "Kising ka na rin pala?" Wika ni Jonas, mahina ngunit matatag. "Anong lugar to? Anong ginagawa natin dito?" "Tayo ang ika-5 baitang, Miko. Tayo ang huling sakripisyo. Ngunit may paraan para matapos ito." "Anong tinatapos mo, Jonas? Hindi ko na alam kung sino ka." Lahat tayo ay naging bahagi ng gusaling yon. Lahat tayo ay ginawang tulay. Simula pa lang, hindi tayo tunay na nakalabas. Naglakad si Erica papunta kay Miko. Inilapit ang kandila sa mukha nito. "May tanong akong kailangan mong sagutin, Miko. Isa lang." "Ano yon?" "Pag pinuksan mo ang hagdan sa ilalim ng lupa, ano ang nakita mo?" "Wala. Kadiliman. Takot. Kamatayan." "Hindi," sagot ni Erica. "Ang nakita mo ay ang totoo. Lumindol. Yumanig ang lupa. Mula sa sahig, may umangat na parang aninong dambuhala. Mataas, payat, walang ulo, pero may libo-libong kamay. Ang bawat kamay ay parang hinihila ng ibang kaluluwa pababa. Ang nilalang ay lumapit. Hindi ito lumalakad, parang lumulutang, pero may ingay ng yapak na parang bato sa bakal. "Siya ang tagabantay," sabi ni Jonas. "Siya ang nagbabantay sa hagdan mula noon pa. Dati siyang tao, isang arkitekto ng mga gusali sa ilalim ng lupa noong panahon ng Hapon. Ngunit nilamon siya ng dilim at ginawa siyang bantay ng bawat baitang." "Anong gusto niyo sa akin?" "Kailangan mo siyang harapin," bulong ni Erica. "Isa ka sa mga huling susubok. Kung kaya mo siyang lampasan,
Maaari mong ibalik ang sarili mo at ang mga kaluluwang nadamay. Anong kailangan kong gawin? Simple lang. Sabi ni Jonas, umakyat ka. Teka, hindi ba tayo bumaba? Bakit akyat? Dahil ang totoong hagdan ng kaluluwa, hindi pababa. Ito'y pataas, ngunit bawat baitang may kapalit at ang bawat kapalit ay isang alaala. Biglang nagliwanag ang paligid. Sa harap ni Miko, isang hagdanang gawa sa salamin ang lumitaw pababa sa lupa. Ngunit habang tumataas siya, ang bawat hakbang ay nagdudulot ng pananakit sa kanyang isip. Unang hakbang, nawala ang alaala niya kay Mama. Ikalawang hakbang, hindi na niya maalala ang boses ni Jonas. Ikatlo, nakalimutan niya ang amoy ng ulan, ang lasa ng pansit, ang ligaya ng unang halik. Pang-apat, hindi na niya alam ang pangalan niya. Panglima, wala na siyang dahilan para umakyat. Ngunit umaakyat pa rin siya. Sa ika-6 na baitang, biglang bumuka ang paligid. Tila wala na siyang katawan, parang kaluluwang umaangat. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang mga tinig ng mga dating tenant. Salamat. Kalayaan. Patawad. Hanggang sa ika-13 baitang, kung saan isang pinto ang bumukas. Sa loob nito, isang batang lalaki ang nakaupo, nakayuko, hawak ang isang lumang notebook. Nang marinig niya ang yapak ni Miko, tumingin ito, mga matang puno ng galit. Ikaw ang dahilan. Ikaw ang pumirma ng kontrata. Ikaw ang pumili ng unit. Ikaw ang unang bumaba. Ako? Oo, hindi mo lang maalala dahil sinadya mong kalimutan. Lumuha si Miko. Hindi niya maintindihan. Pero nararamdaman niyang totoo. Lumapit siya sa bata. Tinapik niya ito. Anong kailangan kong gawin? Ibalik ang hagdan kung saan ito nagsimula. Paano? Sunugin mo. Biglang umapoy ang paligid. Sa bawat ukit sa dingding, lumalabas ang apoy na asul. Isa-isang nilalamon ng apoy ang mga baitang. Pati ang nilalang na walang ulo ay sumigaw. Minsang boses lang nito ay parang libo-libong nagdurusang kaluluwa. Huwag mo itong gawin! Sigaw ni Erica na ngayon nagbabago ang anyo, naging kalansay, naging nilalang na may pakpak, may sungay, may buntot ng ahas. Hindi na ako matatakot, sagot ni Miko. Dahil hindi ako alipin ng hagdan. Isa akong taong may pagpipilian. Tinapon niya ang itim na kandila sa pinakaunang baitang. Boom! Isang pagsabog, isang liwanag at isang katahimikan. Pagmulat ni Miko, nasa rooftop siya ng isang gusali. Mainit ang araw, tahimik ang paligid, walang gusaling sira. Wala si Jonas, wala si Erica. Ngunit nasa kanyang kamay ang susi ng Unit 8F, sa kanyang bulsa ang cellphone na basag ngunit may bagong mensahe. Sender. Unknown. Minsan, ang hagdan ay hindi lang daan. Isa itong paalala na may mga lihim sa bawat baitang. Nakatakas ka man, pero hindi lahat nakakaakyat. Nakatayo si Miko sa rooftop ng gusali. Malinis ang langit, walang bakas ng bangungot na kanyang pinagdaanan. Ngunit sa kanyang palad, mahigpit pa rin niyang hawak ang susi ng Unit 8F, isang bagay na patunay na ang lahat ay totoo. Bumaba siya sa gusali, walang guard, walang receptionist, parang walang nakakaalam na may taong umakyat sa rooftop. Tahimik ang paligid, ngunit hindi na nakakabingi. Bagkus, isang uri ng katahimikang may pag-asa. Paglabas niya sa kalsada, nadaanan niya ang dating lote
kung saan bumagsak ang El Paraiso Heights. Ngayon, wala na itong bakas. May bakod na bakal at isang karatulang, For Development, A New Beginning, El Paraiso Gardens. Hindi niya maiwasang mapangiti. Ngunit habang tinitingnan niya ang loob ng bakod, may napansin siyang kakaiba. Isang batang lalaki nakaupo sa semento, gumuguhit ng hagdan sa lupa gamit ang bato. Nilapitan niya ito. "Iha, anong ginagawa mo?" "Nilalaro ko lang po ang kwento ng hagdan." "Kwento niyo? Kwento ko?" Ngumiti ang bata. "Opo, hindi natatapos ang kwento hanggat may umaakyat pa." Tumayo ang bata, iniabot ang isang laruang kahoy na hagdan at tumakbo palayo. Naiwan si Miko, nakatulala, hawak ang laruan. Sa likod ng hagdan, may nakasulat sa sulat kamay. Hindi lahat ng lumalakad ay umaalis. Minsan, may naiiwan sa baitang. Habang humahakbang siya, palayo, unti-unting nawala ang liwanag ng araw. Tumilim ang paligid. Lumingon siya pabalik sa bakanting lote at sa loob ng bakod may aninong nakatayo sa pinakagitna. Matangkad, manipis, walang ulo. Napahigpit si Miko sa pagkakahawak sa hagdang laruan. Muli siyang lumakad. Hindi tumatakbo. Hindi na tataranta dahil alam niyang dala na niya ang katotohanan at ang babala. Lumipas ang ilang buwan. Sa isang apartment sa Quezon City, isang pamilya ang lumipat. Masaya, kumpleto, tahimik. Ngunit tuwing 2:00 ng madaling araw, may naririnig silang langit-ngit ng kahoy sa pader. Parang may humahakbang. At sa kisame ng CR, may lumang ukit. Bebaitang 1 ng 99. Diyan na nagtatapos ang ating kwento, mga ka-amazing. Maraming salamat sa inyong pagsama, pakikinig at pagtitiis sa bawat hakbang ng Ang Bangkay sa Hagdan. Sana'y kinilabutan kayo, natakot at napaisip. Huwag kalimutang i-like, i-share, mag-comment at mag-subscribe dito sa YouTube channel ng Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. Ako po ang inyong tagapagkuwento at hanggang sa susunod nating kakatakutan, mga ka-amazing. Ingat kayo at bantayan ang bawat baitang.